Ano man ang ginawa mo sa nakaraan ay makakaapekto yan sa kasalukuyan. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bago lang na napadaan dito sa ating channel, na wag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para ma-update po kayo kung may bagong video tayo na ilalabas. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Pag-usapan naman natin ang pinasa sa ating info ng isang legit Dabarkads. Salamat sa iyo, no? Ito po ay tungkol sa viewership ng GMA na kung saan bumaba po talaga simula po nang nawala ang TVJ ng isang buwan sa entertainment industry. Maging ang ABS-CBN apektado din pala sa pagkawala po ng TVJ. Para kasing domino effect po yan. Nawalan po ng interes or gana po yung mga tao na manonood, no, nung nangyari po ito sa TVJ. So malaki po ang epekto talaga ng pagkawala po ng TVJ sa telebisyon ng isang buwan. So 'di ba umalis po sila sa tape noong May 31. So buong buwan ng June wala po. Wala po silang palabas. Tapos July na po sila nagbalik. Yung mga tao, naglaylo din po sila. Sabi nga po nung ibang mga netizen, nakatipid sila sa kuryente. Totoo po yun, nakaupo yung mga TV po nila, hindi po sila nag-open dahil ang inaabangan po nila ay ang pagbabalik po ng TVJ. So may ipapakita ako sa inyong isang graph na kung saan ay pinasa po ito sa atin ng isang legit Dabarkads, supporters po ng TVJ. Ang sabi niya, bakit hindi ito binabalita? Bakit tinatago daw ito? So oo nga naman, dahil sa kanya ko lang din ito nalaman eh. So, narito po yung isang graph sa mga screen po ninyo. Tingnan nyo po, 8.40 yung nakuha ng GMA. So, lumagapak po sila nung nawala ang TVJ. Kitang-kita po sa graph, May or June yan, no? Pinakamababa na po, no? Until now, mababa pa din naman. Nawalan talaga ng gana or amor yung mga tao sa GMA dahil marahil pinabayaan po ng mga ito na mawala po sa kanilang TVJ. Hindi sila namagitan. Kaya nga sabi po ni Joey sa interview kay Julius Babaw ni hindi nila kinakamusta ang TVJ. Sabi po ni Joey, hindi sila kinakamusta ng GMA kaya masama yung loob nila. Naku po mga tagapanood, hindi po sila aamin na nakaapekto po yung pagkawala ng TVJ sa pagbaba po ng viewership nila. Ang dami din po defender na natawa po doon sa sa vlog ko yung pagkatalo ng GMA sa mga pagkalugi, baga ganun eh. Ang tinutukoy po siguro ng lugi overall, hindi nila alam na yung certain program lang po yung nalulugi. Siyempre, kapag nalugi yon, di damay din po yung damay din po yung kumpanya nyo. Ibig sabihin, humihina na yung benta nyo kasi mayroon kayong show na nalugi. Ang pagkakaintindi po siguro ng ibang nanonood, yung kabuuan na hindi po yan. Hindi naman agad-agad mararamdaman yan eh. Pero syempre, may epekto po yan. Ay, katulad po niyan, mayroon graph na nilabas. At hindi po binalita ng GMA7 yan. Hindi po nila nilabas yan. Syempre, kahiya nga naman na bumaba yung viewership nila dahil nawala po yung TVJ. Hindi po nila aaminin yan eh. Hindi po ba? Ayaw po nila tanggapin sa kanilang mga sarili na malaki po ang epekto ng pagkawala ng TVJ sa programang Itbulaga. Dahil wala na rin po, halos wala nang gana mga tao manood po, kahit naman sino, kahit nga kami. Diba po, dati nanonood kami sa 7, inaabangan lang namin Itbulaga hanggang maghapon na po yun. Hanggang gabi pa nga, 24 oras eh. Kaso nga lang po, nung mawala, nakakawalang gana na po. Ano pa panonoorin mo dun? Po ba? Wala na nga ngayon sinusubaybayan nyo eh. Ba? Pero ang dami pa rin pong mga defender ng Itbulaga, ng GMA7, na ayaw po nilang maniwala. Nalim natin sila mapipilit mga tagapanood eh. Hindi nila kayang tanggapin at hindi nila kayang unawain yung mga ganun po. Kasi ang nila sarado na po yung kaisipan nila. Siyempre nga naman po, idolo nila yung idolo nila yung Itbulaga, idolo nila yung GMA7, doon po sila eh. Pero kung sa akin lang po mga tagapanood kung talaga namagitan lang yung mga Goson, yung GMA7 sa Alitang Halusos at
TVJ. Hindi naman po mangyayari yung ganito mga tagapanood na maghihiwalay po sila ng landas. Kaya nga lang po mga tagapanood, ginigiit po ng GMA7 ng mga GOSO na labas daw po sila sa issue dahil internal daw problem daw po yun. Pero kung tutuusin po, dapat na magitan sila dahil nasa GMA7 din po ang TVJ. Kaya lang po pinakita po nila kung kanino sila pumapanig eh. Hindi po ba mga tagapanood at hindi man lang nila binigyan ng pagpapahalaga yung TVJ po ba, hindi nga nila daw kinausap eh. Yun po yung sabi ni Master Henyo nung in-interview po siya kay Julius Babaw. Napanood ko rin po yun mga tagapanood. Kaya nakakalungkot lang po isipin na pinapalabas nila na parang walang utang na loob pa yung TVJ dahil dinamay sila sa issue. Kung tutusin po, sila po yung walang utang na loob, yung GMA7 po. Di ba po pagkatapos ng ginawang effort ng TVJ, yung limpak-limpak na pera ang ipinasok sa network nila, pagpapasikat ng husto sa network nila, ganun pa po yung ginawa nila, nakipagsabuatan pa po sila sa mga halusos. Parang ganun na po mga tagapanood eh. Parang sabuatan na po eh. Kasi tinasabi nga po nila na hindi sila nakikialam pero may lumalabas na balita na isa sila sa mga dahilan kung bakit nakarinyo po ng prangkisa ang mga halusos para magamit po uli yung pangalang Itbulaga sa kanilang programa doon sa GMA7 po na lagi pong tinatawag o mas kilala po ngayon na fake bulaga, gaya-gaya bulaga. Tape bulaga po eh. Tape bulaga or fake bulaga, sila pa rin po yun mga tagapanood. So ito pa po no, meron pa po tayong ipapakita. Market watch po ito, GMA Network Inc. Close 8.21. So mababa po, kita nyo na po. 0.19, 2.26%. Last updated August 30, 2023. 2:59 PM. So 8.40. Tingnan nyo po yung graph. Sobrang laki po ng ibinaba. Ngayon 8.2 na lang. So ayan po, tataas, bababa. 'Di ba? Nung 10 AM, 10 AM, 12 PM, 2 PM, ayun, mababa po talaga yung watch or yung viewership ng mga televiewers. Samantalang pati ABS-CBN damay po pero hindi nila binabalita yung mga ganyang bagay kasi malaking kabawasan nga po naman yon sa kanila na pababa po ng pababa yung mga taong may interest sa kanila. Kung tutuusin, 100 plus ang station nila pero parang binabypass sila ng mga tao unlike sa TV5 na kahit kokonti po ang sako, panalo po sa ratings sa mga programa doon. Sa Batang Quiapo na lang, lagpak na po ang Voltes 5 nila. Sa dalawang noontime show nila, tinalo po ng EAT ng TV5 ang dalawang noontime show nila doon. Dahil yung mga tao, unti-unti na pong niyayakap ang TV5. Kaya nga salip na EAT ang sasabihin po ng mga host. Tuwing commercial gap, ang sinasabi po nila, magbabalik ang TV5. Dahil malaking tulong ito sa network nila na mas lalo itong mapalakas. No, since established na naman po ang EAT sa tao kaya TV5 naman ang kanilang pinopokus. So ano po ang masasabi ninyo sa update na ito? Huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe. Sige lang po, GMA7, wag niyong ibalita yung pagkahina ng viewership nyo para mabigla na lang yung mga taong bayan na wala na, number 1 na ang TV5, lugi na kayo. Saka maganda po yung ginagawa ng AAT ngayon. No? Tama po yun, established na sila. Kilalang kilala na sila ng tao na AAT na po yung dala ng TVJ. Time naman po na para buhati naman nila yung mother network nila ngayon na TV5. Kaya pala dati magbabalik pa ang AAT. Ngayon po ang nila is TV5 na. Tama po yun, ipopromote po nila ipromote yung TV5 para mas lalo po talagang makilala at mas dadami pa po ang mga manonood. Kasi ganda-ganda naman talaga ng mga palabas nila di ba po? Dagdagan pa nung Batang Quiapo. Ay nako, talagang na yan. Patuloy na yan sa pamamayagpag yan. Baka hindi na po tayo magugulat pagdating ng araw mga tagapanood na number 1 na po ang TV5. Sila na po ay number 1 network sa buong Pilipinas. TV5 na po mga tagapanood. Malay po natin, mangyayari po yan. Sa tulong po ng mga magagandang programa nila sa pangunguna po ng AAT ng TVJ. Ang baba na nga nung nakuha nila nung June na hindi napapanood yung TVJ. At lalo po silang bumaba ngayon na napapanood na po ang TVJ sa TV5. Kaya, ayan na, tingin ko po mga tagapanood, pag hindi naagapan yan, tuloy-tuloy po ang pagbaba ng viewership ng GMA7.
Dahil nga po, ang tinatangkilik na ng mga tao ngayon, ang TV5. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po ang ating paksang tinalakay sa araw na ito. At kung kayo'y bago lang po na napadaan dito sa ating channel at gusto nyo po yung mga gantong content, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, etong yung tagapanood TV, komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.